Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pasado alas 5:30 ng hapon, pauwi na si Orly galing sa palengke. Katatapos niya lang magkarga ng mga isda sa mga suking tindero at tindera roon. Si Orly na isang binatang moreno, matangkad at may magandang hubog ng katawan ay kilala sa kanilang palengke bilang kargador. Isa siya sa mga taga-karga ng mga pinamiling isda ng mga taga roon, tuwing madaling araw, umaga at hapon. 16 years old pa lang siya nang matutunan na ang ganitong trabaho. Ulilang lubos na kasi siya at mag-isang nabubuhay sa tulong ng ilang mapagkakatiwala ang kapitbahay. Ngayong 20 years old na, ay nangangarap din siyang makaalis sa barangay Tibay, subalit sa hirap ng buhay ay nagtitiis siya sa pagiging kargador. Habang nagbibisikleta pa uwi sa kanilang bahay, ay meron siyang nadaan ng mga tao malapit sa bukana ng barangay Tibay. Nang makita niya na naroon si Aling Bistay, ang numero 1 tsismosa sa kanilang barangay, ay nasiguro na kagad ng binata na meron na namang pangyayari. Automatic na kasi kapag nakikita ang ginang sa isang lugar, tsak na merong pangyayari. Naging isa na nga sa mga bansag kay Aling Bistay ay ang reporter ng barangay na sa halip na mainsulto ay ikinatutuwa pa ng ginang. Sapagkat nakapagbibigay daw siya ng mahahalagang impormasyon sa mga tao na kung minsan naman ay hindi totoo. Ay nako, nandun sa mga komosyon si Aling Bistay. Mukhang may masamang balita na naman. Ano kayang chismis niya ngayon na huhulaan ng taong bayan kung totoo bang nangyari o hindi? Nasabi yun ng binata dahil makailang beses ding mali-bali ang naging chismis ng ginang. Nito lang kasing nakaraan ay may 4 na kabataang magkakasunod na nawala at si Aling Bistay ang nagpakalat ng chismis na dinukot ng aswang ang mga nasabing kabataan. Pero nang makita ang isa at nagsumbong sa pulis ay lumabas ang totoo. Nakidnap sila ng isang lalaking manyakis na nangre-rape. Mapababae man o lalaki basta matipuhan lang. Naipakalat niya rin na merong manananggal na gumagala sa barangay Tibay at umaakyat sa mga bubungan, pero ang totoo ay isa lang palang magnanakaw sa bubong dumadaan. Dahil sa mga balitang misleading ay tila nawala ng kredibilidad si Aling Bistay sa pagiging chismosa. Pero marami-rami pa rin ang naniniwala sa kanya sapagkat mas maraming beses na tama ang mga chismis niya. Saglit na umistambay si Orly at pasimpleng nakinig sa usapan. Na-curious din kasi siya sapagkat parang seryosong-seryoso ang mukha ni Aling Bistay pati na mga kausap nito. Mukhang seryosong usapan ang nasa liga ng chismisan ah. Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita, pero tinawag na siya ni Aling Bistay matapos makitang naka-standby malapit sa kanila. Hoy, Orly! Bakit ka nakatambay dyan? Tapos ka na ba magkarga sa palengke? Mukhang nag-aabang ka na naman ng chicks ah. Halika na muna rito, poging bata ka. At may pinag-uusapan kami ni na kumaring Linda at Tarya. Napangiwi at napakamot ulo ang binatang maskulado na tila nahiya matapos siyang mapagtingnan ng iba pang mga chismosa na kausap ng ginang. Pagkalaon ay pinihit niya ang bisikleta at lumapit na nga sa kanila. Hindi na iba kay Orly si Aling Bistay sapagkat kahit mahilig sa chismis ay napakabuti nito sa kanya. Isa to sa mga tumulong nang maulila siya sa mga magulang. At hanggang ngayon ay nakagabay pa rin sa kanya ang ginang kaya malaki ang respeto niya para rito. Opo, Aling Bistay. Katatapos ko lang. Yung ibang trabaho ko kay Toto ko muna ipinaubaya. Nagmamadali po kasi ako makauwi dahil yung mga sinampay ko, naiwan ko sa labas. Yung langit parang nagbabadyang umulan eh. Ah, ganun ba? Pero bago ka umuwi, may chismis muna ako sa'yo. Kilala mo ba yung anak ni Kapaeng, di ba? Si Glenda po? Yung panganay, si Charlie, yung basketballista din. Opo, kilala ko si Kuya Charlie. Nakakalaro namin yun paminsan-minsan eh. Pero ngayon, mga 2 weeks na pong hindi nakikita eh. Patay na raw.
Kita sa mga mata ni Orly ang pagkagulat kaya hindi kagad siya nakaimik. Nagpatuloy naman sa pagkukwento si Aling Bistay. Nanghina raw ng nanghina tapos nangayayat ng husto. Ang akala nga nagkamalarya lang pero ang bulong-bulungan nakulam talaga. Ang alam ko nga pangalawa na yung si Charlie sa sinasabing namatay sa kulam. Yung nauna, taga-kabilang barangay naman. Nakaraang buwan naman yon. Paano niyo po nasabing nakulam? Ayon sa mga nasagap ko, huling gabi bago raw makasakit si Charlie, nakita ng bunso niya kapatid na may kasama yung magandang babae. Hindi nga lang tanda ni Glenda kung sino. Tapos, kinabukasan daw, nag-iba na ang ugali. Parang lagi na hinahanap-hanap yung babae tapos hanggang sa magkasakit. Nanghina tapos tuloy-tuloy na. Hanggang nadedo na. Ay, kawawang bata. Ang bilis naman ho ng pangyayari. Ay, mabilis pa sa 4:00. Kaya ikaw, nako, mag-iingat ka. Sa poging mong yan baka ikaw naman ang susunod na madali. Diyos ko po, wag naman sana. Napangiti na lang ng pilit ang binata pero ang totoo ay hirap pa rin siyang paniwalaan ng mga sinabi ng ginang. Pagkatapos noon ay sumakay na siya ulit ng bisikleta para magpaalam sa mga tsismosa. Salamat po sa balita at paalala, Aling Bistay. Paano? Maiwan ko na po kayo. Baka umulan na Baka hindi ko maabutan yung mga sinampay ko. Kayo rin po, baka maabutan pa kayo ng ulan. Sige, basta mag-ingat ka ha. Sayang ang gandang lalaki mo kung mapagdidiskitahan ka ng mga mangkukulam. Huwag mo kaming intindihin dito. Hindi kami natitinag ng ulan. Tuloy ang tsismisan kahit bumabagyo. Napangiti na lang ang binata dahil sa narinig. At matapos makapagpaalam sa mga tsismosa ay nagtuloy-tuloy na siya sa pagbabike. Pag-uwi ng bahay ay kagad niyang kinuha ang mga sinampay na nasa labas. Inilagay niya lang to sa laundry basket at hindi muna iniligpit dahil meron pa siyang pupuntahan. Ang bahay ng kaibigan at kasamang kargador na si Emplong at Casper. May usapan kasi sila na mag-iinuman ngayon dahil birthday ni Emplong. Makalipas ang ilang minutong pagbibisikleta ay narating na nga ng binatang maskulado ang bahay ni Emplong. Nagiinuman na nga ang dalawa ng maabutan niya kaya saglit niya munang ipinarke ang bisikleta sa loob ng bakuran bago makiupo sa mga kaibigan. Kaya pala wala na kayo sa palengke dahil sinisimulan nyo na ang tagay Anong oras ba kayo nagsimula? Baka may mga amats na kayo Nagtawanan lang sina Emplong at Casper bago mag-abot ng tagay kay Orly. Mga 3:00 yata. Pumunta kagad kasi itong si Casper Papasok nga muna sana ako. Nagkatamara na kami. Kaya yun, tagay na agad. Oo nga, tagay mo na yan para maaga tayo matapos. Natawa na lang si Orly sa mga kaibigan bago hawiin ang tagay na iniabot na may birthday. Pahinga lang ako saglit, Kuya Emplong. Baka mabigla ako Happy birthday nga pala Salamat. Kumain ka na rin muna. Pansit lang ang handa ko dyan Tapos pulutan na itong adobong paa ng manok. Pa-birthday sa akin ni madam natin yan. Nagbigay ng 3 kilo. Yun. O sige, kakain muna ako. Mahirap nang uminom ng walang laman ng tiyan Tinagay muna ni Emplong ang alak na inabot niya sa kaibigan. Pagkatapos ay saka siya nagsalita. Sa'yo na to, Casper. Lunurin mo sarili mo ngayon sa alak. Ang aga mo ba naman akong pinuntahan dito Siguro, nag-away na naman kayo ng bakla mo, no? Ulul, gago. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako kakapit sa patalim, no? Nagtawanan silang tatlo pagkatapos ng asarang yon. Ilang saglit pa, matapos tagayin ni Casper ang alak, ay tumayo muna ang may birthday at pumasok sa loob ng bahay para kumuha ng kanin at hiwalay na adobong manok. Ibinigay niya yon kay Orly paglabas ng bahay. Pare, kumain ka na muna para makasabay ka na sa amin mamaya. Salamat Kuya Emplong
Habang kumakain ay nakinig lang muna si Orly sa mga kantsawan at asaran ni na Emplong at Casper. Binilisan na lang niya ang paglamon sapagkat gusto niya na rin mag-inom ng alak. Hindi na niya kasi masyadong masabayan ang kakulitan ng mga kaibigan dahil sa tama ng alak. Maya-maya pa, nang mabusog na ay nakijoin na nga siya sa ikot ng tagay. Kaagad siyang inabutan ng tagay ni Emplong na hindi na niya tinanggihan. Nang matapos niyang lumagok ng alak ay saka siya muling nagsalita. Naalala niya kasi bigla ang sinabi kanina ni Aling Bistay. Mga pre, nabalitaan nyo na ba? Ang alin? Oo nga, ang alin pare? Ang dami kayong balita. Patay na yung kuya ni Glenda, si Charlie. Yung nakakalaro natin ng basketball. Halata sa ekspresyon ng mukha ni na Emplong at Casper matapos yung marinig, katulad ng reaksyon ni Orly kanina ay hindi rin sila makapaniwala. Lang yan. Totoo nga? Patay na? Oo, sa sakit daw. Kaya pala, ang tagal ko na siyang hindi nakikita sa plaza eh. Teka, may sakit siya? Ang hirap naman paniwalaan yun. Mas malakas pa yun sa kalabaw ah. Yun nga rin ang sabi ko eh. Sabi ni Aling Bistay, posibleng nakulam daw. Langya. Yan na naman si Aling Bistay sa mga chismis niyang baliko eh. Yung nakaraan, aswang, tapos manananggal. Ngayon naman, nakulam na. Mahilig siguro sa horror movies yang si Aling Bistay. Nung huling gabi raw bago magkasakit si Charlie, ang sabi raw ni Glenda nakita niyang may kasamang babae yung kuya niya. Hindi lang nakilala yung babae, pero maganda raw. Yun ang tinuturo nilang gumawa ng kulam. Delikado talaga yung mga magagandang babae na yan. Pero sayang si Charlie, no? Halos kasing edad lang yun ni Casper eh. Dapat ikaw na lang eh. May say-say pa ang buhay nun kaysa sayo. Uy, gago ka talaga. Kumatok ka nga ng 3 beses, baka mamaya marinig ka ng demonyo, magkatotoo yan. Ikaw nga lang ang demonyo rito eh. Dala ng pagtawa ay kamuntikan pang mailuwa ni Orly ang alak na iniinom. Napangiwi naman si Casper habang nakatingin sa mapang-asa na si Emplong. Gumaganon ka pa talaga. Speaking of magandang babae ha, nakita niyo yung bagong tenant ni Madam dun sa palengke? Yung tindahan ng mga bigas saka itlog? 1 week na yun dun at close na kami. Nakuha ko na yung pangalan niya, si Elvira. Liligawan ko yung promise, tapos kapag sinagot ako, eto ka sa akin Emplong eto ka. Pagka-dirty finger ni Casper ay nagkatinginan bigla sina Orly at Emplong bago humagalpak ng tawa. Mas lalo lang tuloy na panguso si Casper na dinaan na lang sa paglagok ng alak. Okay lang yan, mga hanap ka ng mataas, Casper. Para kapag nahulog ka, bagok talaga ulo mo sa lupa. Nako, malilimutan mo rin yung ilusyon mo na yan. Lul, inggit ka lang kasi di ka na pwede dahil takot ka sa asawa mo. Putulin talaga yung ano mo kapag nang babae ka. At saka huwag ka na maglakas ng loob ng babae, kuys. Tama nang si Ate Gina na lang yung nagayuma mo. Natawa na lang si Orly sa asaran ng dalawa, pero medyo na-curious din siya talaga sa sinabi ni Casper dahil minsan na nga niyang nakita ang magandang tindera na pinag-uusapan nila. Nung isang araw nakita ko na nga yung tinutukoy ni Casper na magandang babae. Elvira pala yung pangalan niya. Wala, huli ka na tol, kasi binabakuran na yun ni Toto. Ilang beses kong nakikitang nakatambay dun sa bigasan si Toto Parang ang sweet na nga nila Oh, asadong-asado ka ha. Naungusan ka na pala. Walang yung Toto yun Yari sa akin yun. Pupunta ba yun dito ngayon? Langyang yun? Hindi ko alam kung pupunta yun. Hintayin na lang natin. Nagpatuloy na nga ang inuman ng tatlo at nagkalasingan na lang sila ay hindi pa rin dumating si Toto na plano pa naman sanang cornerin ni Casper. Pasado 9:30 na ng gabi ay nagpa siya ng umuwi ng bahay si Orly.
na kaya pa naman niyang magbisikleta dahil nasa wisyo pa siya kahit may tama na ng alak. Nang mapadaan siya ng bahay ni Charlie ay nakita niyang nakaredy na ang bakuran nito sa lamay pero wala pang bangkay. Medyo nakaramdam siya ng awa pagkakita kay Glenda na mag-isang nakaupo sa monoblock na nasa tapat ng kanilang gate. Halata sa itsura ng dalaga ang lungkot dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid. Lalapitan niya sana yon kaya lang ay nahiya na lang din siya dahil sa wasted na siya at amoy alak. Bukas na lang ako makikilamay kasama ng ibang tropa. Nagtuloy-tuloy na siya sa pagbibisikleta hanggang sa marating ang kanyang bahay at natulog na ito ng matiwasay. Kinabukasan, tanghali nang bumangon sa higaan si Orly. Nagpaalam naman siya sa amo na hapon na siya papasok dahil nga sa birthday ni Emplong. Ang una niyang ginawa pagkatapos magkape ay naglikpit ng mga sinalansan niyang sinampay kagabi. Pagkatapos ay saka siya naligo para magising ang lupaypay niyang katawan dahil sa tama ng alak. Bago magtanghalian ay dumating si Aling Bistay na may dalang ulam kaya pinapasok niya kaagad ito. Thank you, Aling Bistay. Mabuti po at nagdala kayo ng ulam. Hindi na ako bibili ng lutong ulam sa kumarin yung si Aling Tarya. Ay nako, sinabihan na kitang huwag kang bibili ng lutong ulam doon kay Tarya. Ang baboy magluto nun eh. Kahit kumari ko siya ha, di ko susuportahan ang kababuyan niya sa pagluluto. Sabi ko nga sa kanya magsara na lang siya eh. Pangat na yung mga tinda niya. Hindi niya karirang karinderya. Pangchismisan lang talaga siya eh. Katulad ko, itong luto sa bahay, luto ng Tay Milo mo yan. Masarap pa, sinabawan, pampawala ng hangover. Balita ko kasi nag-inuman daw kayo kagabi. Napangwi na lang si Orly sa mga sinabi ng ginang sa kanya isinalin sa malinis na mangkok ang ulam. Maraming salamat po ulit ha. Ang tindi niyo po talaga. Alam niyo pati yung handaan at inuman ha. Abay siyempre, kaya nga ako tinawag na reporter ng barangay eh. Siya nga pala, ang main reason kaya ako nagpunta rito kasi may tanong ako tungkol kay Charlie. Ano po yun? O sige po, umupo po muna tayo. Pagkaupo ng ginang at pagkabigay sa kanya ng mangkok ni Orly ay saka yun muling nagboka. Eto na dinig-dinig ko lang ha, hindi rin ako sigurado. Pero dahil kilala mo naman yang si Charlie at nakakalaro mo sa basketball, sa'yo na ako magtatanong. Nakakaba naman po yan, Aling Bistay. Ano po ba yung tungkol dun sa tanong ninyo? Kasi may mga nakarating sa akin na chismis tungkol kay Charlie. Bakla raw yun, pumapatol sa kapwa lalaki. Oh, nagulat ka rin ano? Ibig sabihin hindi mo rin alam. Saan nyo naman po nasagap yung ganyang chismis? Diyan lang sa mga puno-puno at sa mga kaibigan kong ibon. Pero eto na nga nak, nakumpirma nga na ganon. Kaya posibleng ang naging sakit ni Charlie na ikinamatay niya ay dahil sa pakikipagtalik sa kapwa niya lalaki. Di ba ganon daw kasi yon? Ang kaso, ang naguguluhan ako kasi sinabi ni Glenda na may nakita siyang kasamang babae ang kuya niya. Sino kaya yon? Posibleng kulang pa rin talaga kasi ganon daw ang nangyari doon sa namatay sa kabilang barangay eh. As in, ganon na ganon talaga nak. Mga 2 weeks namatay yung lalaki. Kaya ikaw ha, mag-iingat ka. At saka, wag kung malaman-laman na napatol ka rin sa kapwa mo lalaki. Abay sayang ang kagwapuhan mo nak. Sayang ang itsura mo. Aling Bistay naman talaga oh. Sige na, maiwan na kita. Dahil kailangan ko pang sumagap ng sariwang chismis. Kung nabitin ka sa ulam kumuha ka na lang doon at makisuyo ka kay Tay Milo mo ha. Sige po, salamat po ulit. Pag-alis ng ginang ay nananghalian na kagad si Orly pero naiisip niya pa rin ang mga sinabi ng ginang. Kaya napapailing na lang siya. Nang matapos ng kumain at maghugas ay natulog na lang ulit muna si Orly para makabawi-bawi ng lakas. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay gumayak na siya at tagbike papuntang palengke. Nakita niya kagad si Toto.
nakagagaling lang sa bigasan kaya napaangat kilay siya sa kaibigan habang napapangiti. Maya-maya pa nga ay dumating na rin sina Emplong at Casper na halata sa hilatya ng mukha na meron pa rin mga hangover. Ano Kuya Emplong? May hangover pa kayo no? Eto kasing si Casper kasi napakatindi uminom kagabi. Oh, ako pa talaga ha? Anong oras na ba kayo natapos ng inom? Mag-aalas 3 na yata na madaling araw. Ang daya mo iniwan mo na kami. Ito pang si Toto. Uy, Toto! Ika nga rito! Napakadaya mo! Ba't di ka pumunta kagabi ha? Ngumiti lang si Toto saka nagtuloy-tuloy sa paglalakad palayo sa kanila. Kaya nagkatinginan sina Orly, Emplong at Casper. Hindi naman kasi ganun kung umasta si Toto noon. Ang problema nun? Galing siya sa bigasan eh. Mukhang nagkakamabutihan na sila ni Elvira. Nako, wala na. Naungusan ka na talaga, Casper. Pabagal-bagal ka kasi. Naku, lilipas din yan. Tara na nga, magtrabaho na nga tayo. Napakibit-balikat na lang si Orly habang pinagmamasdan si Toto na papalayo. Hindi niya alam kung bakit pero meron siyang nararamdamang kakaiba sa katrabaho. Naramdaman niya na ito noon sa isang tao pero hindi niya lang din matandaan kung kanino. Hindi niya na lang pinansin ang vibes na yon dahil nagsimula na sila sa pagkakarga ng mga isda sa mga nagtitinda ng isda. Naging abala ang lahat dahil dumadagsa na rin ang mga tao. Maya-maya pa nang matapos na sila ay nagkumpulan ulit ang mga kargador sa kanilang tambayan na malapit sa bigasan. Habang nakakape ay napansin na naman ni Orly na wala si Toto kaya iginala niya ang tingin hanggang sa makita itong lumabas galing sa bigasan. Pinalubong niya ng ngiti ang kaibigan nang nginitian naman siya at tinanguan pero halata ang pangangalumata nito. Bigla na naman niyang na-vibes ang nararamdaman kanina. Pamilyarang ganong pakiramdam na parang mabigat na enerhiya na hindi niya maintindihan kaya napakunot siya ng noo. To, ayos ka lang ba? Katulad kanina, ngumiti lang si Toto at tumango-tango kaya nakatinginan na naman sina Orly, Emplong at Casper. Pupunta kami kina Glenda mamaya eh. Makikipaglamay kay Charlie. Tara, sama ka. Oo nga, yayariin pa kita mamaya eh. Ikaw naku, sumama ka na pare, sige na. Tama, ang daya mo. Wala ka kahapon sa birthday ko. Okay ka lang ba, ha? Parang nangangulumata ka at namumutla. Kaya nga eh. Hindi na natapos halos ni Orly ang sinasabi dahil inalisan na lang silang bigla ni Toto. Kunot noon na lang silang nagkatinginan habang sabay-sabay pa na napapakamot ng mga ulo. Pagkadaka ay biglang napalingon ng binatang maskulado sa bigasan at nahapyawan ng tingin ang magandang tinderang si Elvira nang nginitian lang din siya ng tipid. Bumawi din siya ng peking ngiti pero ang totoo ay hindi maganda ang naging timpla dahilan para manakit ng bahagya ang kanyang ulo at mapahawak doon. Pagbalik niya ng tingin sa dalagang tindera ay nakabaling na yun sa mga customer na bumibili ng bigas at itlog. Nakakagulat din na biglang nawala ang pagsakit ng kanyang ulo. Kaya nagpatuloy na siya sa pakikipag-usap sa mga kapwa kargador. Eksakto 6:00 ng gabi ay kumain na muna ng lugaw ang tatlo at pagkatapos noon ay sabay-sabay na silang nagtungo sa bahay ni Glenda para makilamay sa namatay nitong Kuya Charlie na kalaro-laro pa nila sa basketball. Nandun na nga ang tsismosa ng barangay at iba pang kakilala ng namatay. Nang pumwesto sila sa isang lamesa ay nagbigay kagad si Glenda ng mangangata kaya nagpasalamat ang tatlo. Nanghingi na rin si Emplong ng pitsil at baso dahil may dala silang gin at juice para magsundot na ng mga tama. Ang lulupit nyo talaga. Kainom lang natin kagabi, mag-aalak na naman tayo. Ang tanggal ng hangover kasi. Langya, meron pa rin talaga akong hangover eh. Ako nga rin kaya sakto yung isang gin para pag uwi solve sa tulog. Paganda gising bukas.
Ikaw Kuya Emplong yayarin ka na talaga ng asawa mo eh. Takot niya lang dito sa muscle ko. At saka, walang palag sa akin yun kapag nagubad na ako sa harap niya. Nagtawanan na naman sila dahil sa sinabing yun ni Emplong. Matapos sa mga asaran at yabangan ay naghalakhakan na naman silang magkakaibigan. At sa pagpapatuloy ng kanilang inuman at kulitan ay saglit na tumayo si Orly para umihi. Naglakad siya ng ilang hakbang palayo sa pwesto ng inuman at nang marating na niya ang kambal ng puno ng manggang matayog na nasa tapat lang ng bahay ni Glenda ay sa kanya binuksan ng zipper at umihi. Nung una ay tahimik lang siya habang pasimpleng bumubulong habang umiihi. Tabi-tabi po, makikiilam po. Hindi pa man siya natatapos ay naramdaman na niya na umuyog ang puno na parang merong sumamparoon na mabigat na bagay. Napatingala siya at nagmasid-masid sa itaas. Napansin niyang naglaglagan ng ilang dahon kaya naman iginala niya ang paningin pero wala naman siyang nakita. Nang pabalik na ay napansin niyang muli sa isang gilid ang isang matangkad na lalaki na nakatayo lang doon at pasilip-silip sa lamay. Hindi niya kilala ang lalaki pero pamilyar ang mukha nito hanggang sa maalala niya. Yan yung lalaki madalas kasama ni Charlie . Kung ganon, parang totoo palang sinabi ni Aling Bistay. Umalis din kagad ang lalaki nang makita ito ni Glenda na susundan pa nga sana ng dalaga. Hinayaan niya na ang mga to at naglakad na siya pabalik sa mga kainuman. Subalit, nagitla siya nang makita mismo sa pinto ng bahay nila Glenda ang kaluluwa ni Charlie na nakatayo lang doon at nakatingin sa kabaong. Hindi niya alam kung anong mararamdaman kaya hindi kaagad siya nakakilos. Nagpalakad-lakad lang ang nasabing kaluluwa pabalik-balik sa tapat ng kabaong hanggang sa bumalik to sa pintuan at lumingon sa kanya. Dahilan para mapasigaw siya nang wala sa sarili. Dahil doon ay nawalan siya ng balanse at kamuntikan ng matumba kasabay ng pagsisigaw. Ay, hayop na yan! Sabay niyang natumba sa sahig ang pagsampa ng malaking itim na pusa. Tumitig pa ito sa kanya na matagal bago maglakad palayo sa kadiliman. Dahil naman sa malakas niyang pagmumura, ay dali-daling naglapitan sina Emplong at Casper na nag-alala dahil sa kanyang pagkatumba. Napatingin din ng ilang tao na naglalamay pati si Glenda nakababalik lang din. Ano yung pre? Langya ka. Bakit ka natumba dyan? Ayos ka lang ba, Orly? Langya, lasing ka na ba? Akala namin kung napano ka na eh. Pagkatapos maalalayang tumayo at makapagpag ng damit ay saka muling bumaling si Orly sa pintuan ng bahay. Nakita niyang nasa bandang kusina na ang kaluluwa ni Charlie kaya hindi pa rin nawala ang takot sa kanyang dibdib. Makailang beses niyang kinusot-kusot ang mga mata pero totoo talaga ang kanyang mga nakikita na nagpapagala-gala sa loob ng bahay ang kaluluwa ni Charlie. Gago, yung pusa. Nagulat ako. Bigla kasing tumalon sa akin eh. Parang kailangan ko na rin sigurong umuwi. O paano? Maiwan ko na kayo dyan Hoy! Nangangalahati pa lang yung iniinom natin eh. Oo nga. Kagabi nauna ka na umuwi. Tapos ngayon ganyan din ang gagawin mo. Pasensya na Lasing na talaga ako eh. Babawi na lang ako sa susunod, promise. Ako pa magpapainom sa inyong dalawa. Pipigilan pa sana ng dalawa si Orly pero pumagitna na si Aling Bistay na nakikinig lang pala sa usapan nila. Hindi na tuloy nakapalag sina Emplong at Casper sapagkat alam nilang anak-anakan ang turing ng ginang kay Orly. Kaya pagka-uwi ng binatang maskulado sa kanilang bahay ay doon na niya pinagnilay-nilayan ng mga nangyari kanina. Totoong nakita ko yung kaluluwa ni Charlie. Hindi ako po pwedeng magkamali. Totoo yun. Ibig sabihin, hindi siya matahimik. Dahil sa nakakakilabot na pangyayari ay hindi tuloy dinalaw ng antok si Orly. Kaya kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho ay malamya ang kanyang galawan.
Nang makita siya ni na Emplong at Casper na ganoon ay nagtaka ang mga to, pero hindi naman niya masabi ang totoong dahilan kung bakit siya hindi nakatulog. Alam niyang pagtatawanan lang siya ng mga ito kaya nagdahilan na lang din siya ulit katulad ng madalas niyang ginagawa. Napansin din ni Orly na parang mas lumala din ang pananamlay at pananahimik ni Toto. Lumabas din ang kakaibang dark vibes na nafe-feel niya rito kaya nag-aalala na siya para sa katrabaho. Makalipas pa ang ilang araw. Sa tuwing nag-aaya sina Emplong at Casper na pumunta sa lamay ay tumatanggi na si Orly at naghahanap na lang ng idadahilan. Ayaw niya kasing makita ang kaluluwa ng namatay at naiisip niyang baka dalawin pa siya nito. Kaya hanggang mailibing ang labi ni Charlie ay hindi na siya nagpunta pa roon. Lunes na madaling araw, pagpasok ni Orly sa trabaho ay bumungad kaagad sa kanya ang masamang balita na naospital si Toto. Nang tanungin niya ang mga kasama ay wala ring ideya ang mga yon. Kaya halos magdamag na topic ang lagay ng kasamahan nila. Marami na rin pala kasi ang nakapansin sa pamumutla ng balat nito, pangangalumata at pananahimik. May ilan pang ang chismis na ganito rin daw ang nangyari kay Charlie bago namatay. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, papasok na ng bahay si Orly, ay muli na naman siyang sinalubong ni Aling Bistay na may hatid na balita. Anak, Orly, confirm nga. Balik ko ang namayapang si Charlie. Si Glenda na mismo ang nagsabi. Nakita ko nga po yung lalaki nung nakipaglamay ako. Kaso umalis din kaagad eh. Ala, sayang. Dapat itinuro mo sa akin, anak. Hindi ko naman po kasi alam nung time na yun. Na-realize ko lang nung sinabi niyo sa akin eh. Siya nga pala. Bakit di ka nagpunta roon sa lamay, ha? Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng binata pagkarinig sa sinabing yun ng ginang. Nang mahalata siya ni Aling Bistay na biglang sumeryoso ay lalo itong na-curious at mas naging mausisa. Kilala kita, Orly. May hindi ka sinasabi sa akin. May problema ba, anak? Huwag po sanang makakalabas yung sasabihin ko. Ano po kasi, ang totoo niyan, nung unang lamay nakita ko mismo yung kaluluwa ni Charlie doon. Paggala-gala. Natakot na akong pumunta eh. Sa gulat ng ginang ay halos hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Kaya nag-alala ng husto si Orly. Aling Bistay, okay lang po ba kayo? Totoo ba yung sinasabi mo, Orly? Iniisip ko nga rin po na sana hindi totoo yung nangyaring yun. Pero kahit anong pilit kong pagbura sa isip ko, Aling Bistay, ilang beses ko nang pinaniwala ang sarili ko pero totoo po talaga eh. Nako, ba't ngayon mo lang sinabi to? Ikaw talagang bata ka. Baka mamaya malipat sa'yo ang kung anumang sumpa na sakit o kung anumang meron kay Charlie kung bakit siya namatay. Aling Bistay, ayos lang naman po ako, don't worry. Promise. Sasabihin ko sa inyo kapag nagkaroon ng kung ano man. Basta, ipangako nyo lang din po na wala mo nang makakaalam nitong nangyari ha. Sige, pangako. Pero kailangan kong sabihin to kay Tay Milo mo para makahingi siya ng pangontra sa kakilala niyang albularyo. Mas mainam na rin na sigurado tayo. At ikaw talaga, kinikilibutan tuloy ako sa mga naikwento mo sa akin eh. Nagpeki ng ngiti ang binatang maskulado para ipakita sa ginang na ayos lang ang lahat kahit ang totoo ay sa kanya lang din napagtanto na baka nga may ibang ibig sabihin kung bakit nagpakita sa kanya ang kaluluwa ni Charlie. Nang matapos na silang mag-usap ay nagpaalam na siya kay Aling Bistay dahil may inuman pa sila ni na Emplong at Casper. Nagbike kagad siya papunta sa bahay ng kaibigan kung saan ay naabutan na niya ang dalawa na nagsisimula na ulit tumagay. Tumigil saglit ang mga kasamahan niya at tumingin sa kanya habang inaayos ang bisikleta sa isang gilid. Nang makaupo na siya ay nagtuloy-tuloy na ang inuman hanggang sa sumapit ang 9:30 ng gabi. Nalasing na naman sina Emplong at Casper kaya mas tumindi ang asaran at pag-uudyukan ng dalawa. Natatawa na lang siyang pinagmamasdan ang dalawa dahil hindi pa naman siya lasing katulad ng mga kaibigan niya na hapon pa lang ay nainom na ng alak. Oh,
Ayaw niyo maliwala. Tara, tumayo kayo dyan. Samahan niyo ako ngayon pumunta sa bahay ni Elvira. Alam ko kung saan yun mismo nakatira. Malapit lang sa palengke. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Dumali ka na naman. Paglasing ka lang malambing eh. O tara, ayaw niyo naman kasing sumama sa akin eh. Gagi, gabi na. Baka makaistorbo lang tayo. At saka kung malakas at matapang ka talaga, bukas mo ipakita sa amin yan. Yung wala kang tama ng alak. Tama. Ipagpabukas na rin natin to. Maaga pa tayo. Tara na guys. Wala na rin namang alak eh. Iniwan muna ni Orly ang bisikleta kina Emplong sapagkat kailangan niyang alalayan si Casper na pasuray-suray na kung maglakad. Matapos makapagpaalam kay Emplong at sa asawa niya ay naglakad na palayo ang dalawa. Nang nasa iskinitang crossing na sila ay huminto ang dalawa at kaagad dinarap ni Orly ang lasing na kaibigan. Pare, grabe ka talaga mag-inom no? Sa susunod magtira ka naman ng pambukas ha? Dahil hindi sumagot ang binatang lasing na lasing kaya inalalayan na lang sila ni Orly hanggang sa makarating sa tapat ng bahay ni Casper. Pare, huwag ka nang lalabas at iinom ha. Magsitulog na tayo. O sige pare, salamat ha. Nang nasa iskinitang crossing na ulit siya, ay eksakto na nakarinig siya ng malakas na alulong ng aso. Napatingin sa kung saan-saan ang binata at halata sa mukha niya ang pamumuo ng takot dahil sa nakakapangilabot na alulong na yon. Binilisan niya ang paglalakad hanggang sa madaanan niya ang bahay ni Charlie. Nang paliko na siya roon ay muli na naman niyang narinig ang alulong ng aso. Dahil doon ay mas binilisan na niya ang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo hanggang nagmamasid-masid sa mapunong kapaligiran. Naalala na naman niya kasi bigla ang kaluluwa ni Charlie kaya pakiramdam niya ay para tuloy may nagmamatsyag sa kanya. Nangya naman no, bakit ba alulong ng alulong yung asong yun? Hindi na niya natapos halos ang sinasabi sa sarili sapagkat naalala niya ang minsang noong narinig niya sa usapan ng mga liga ng mga tsismosa na ang pag-alulong ng aso ay nagbabanta ng kamatayan. Nangilabot ng husto ang binata matapos yung maalala, kaya mas binilisan niya ang pagpapatakbo hanggang sa marating na niya ang pinakamadilim na bahagi ng daan pauwi sa kanilang bahay. Hayop na yun. Napa-sign of the cross siya nang wala sa oras sapagkat patuloy pa rin niyang naririnig ang mga alulong. Tinakbo niya ang madilim na daan habang taimtim pa rin na nagmamasid sa kapaligiran. Iba na kasi ang pakiwari niya dahil sa mga naririnig na talaga namang nakakapanayo ng mga balahibo. Sa totoo lang ay hindi naman nabago para kay Orly ang mga katatakutan sa kanilang lugar. Doon na siya lumaki at bata pa lang ay mulat na siya sa mga kwentong kababalaghan. Subalit, mulat man at may ideya man sa mga ganoong pangyayari, ay wala pa naman siyang personal na karanasan patungkol sa mga ganoong bagay. Ito lang din ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na makaramdam ng ganitong takot na tila nanunuot sagad sa kaibuturan ng kanyang buto. Kung alam ko lang, hindi ko na sana iniwan yung bisikleta ko para mas mabilis ako makauwi sa bahay. Napakamot ulo naman siya habang nagpapatuloy sa pagtakbo pauwi ng bahay. Nang nasa kalagitnaan na siya ng mapuno at madilim na daan ay mas dumami pa ang naririnig niyang alulong. Kaya mas kumaripas siya ng pagtakbo na hindi na alintana ang kung anong madaraanan. Hindi na rin siya lumingon-lingon sa kung saan-saan sa takot na may kung ano pa siyang makita. Katulad na lang ng kaluluwa ni Charlie. Mayang-maya pa, nang tumigil ang pag-alulong ng aso ay bigla namang humangin na malakas dahilan para mapatingin siya sa itaas kung saan ay kitang-kita niya ang pagsayaw ng mga dahon ng puno pati na rin ang sinag ng buwan sapagkat natatakpan ito ng makapal na ulap. Pagdampi ng hangin sa kanyang balat ay mas tumindi ang kilabot na kanyang nararamdaman. Ang mga balahibo niya sa braso at batok ay muling nagtaasan. Kaya napahima siya sa bahaging yon habang nagmamadali sa pag-uwi.
Hayop naman talaga. Malayo pa ba yung bahay namin? Parang ang tagal-tagal naman. Nasabi niya yon sapagkat pakiramdam niya ay kanina pa niya tinatakbo ang madilim na bahagi ng daan pauwi sa kanilang bahay. Nang tumigil na ang malakas na hangin ay saka lang napansin ni Orly na parabang may anino ng babae na nasa gilid ng daang tinatahak niya, kaya mas lalo siyang kumaripas sa pagtakbo. Sa sobrang taranta ay kamuntikan na siyang madapa. Mabuti na lang ay mabilis niyang naibalanse ang sarili kaya nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa maramdaman na nga niya na parabang may sumusunod sa likuran. Bumilis ang tibok ng puso ng binatang maskulado dahil doon. Subalit hindi niya ipinahalata ang matinding takot. Tumakbo lang siya ng tumakbo na hindi lumilingon sa likuran. Hayop naman talaga kung sino ka man. Lubayan mo na ako. Hindi ako natatakot. Kahit sinabi niyang hindi natatakot, ay halata naman sa tono ng kanyang boses ang matinding pangamba. Mabuti na lang din ay nakalagpas na siya sa madilim na daan, kaya kahit papaano ay naipsa ng kaba sa kanyang dibdib. Hingal na hingal at pawis na pawis siya pag-uwi ng bahay. Nawala rin ng tuluyan ng kanyang kalasingan. Pagsalampak niya ng kama ay napatingin siya sa kisame habang inaalala ang nangyari sa kanya. Sigurado kong may nakita kong babae kanina ron sa daan. Tumahimik siya saglit. Pagkatapos ng ilang minutong pagtingin sa kisame ay tumagilid na ng higa ang binata at tumikit. Pilit niya ring inaalis sa isip ang mga nangyari kanina lang. Subalit napadilat din siya kaagad matapos ma-realize na pamilyar ang mukha ng babaeng nakita niya kanina. Parang kawig ni Elvira yung babae ah. Ay nako, ano ba tong naiisip ko? Kailangan ko nang matulog talaga. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakatulog na nga siya ng mahimbing dahil na rin sa tama ng alak at sa matinding pagod sa pagtakbo kanina. Kinabukasan, bago mag-alas 5 ng umaga ay gising na si Orly. Matapos gumayak ay nagtungo na kagad siya sa palengke na nakiangkas lang ng tricycle dahil naiwan niya ang bisikleta kina Emplong. Nang nasa palengke na ay nagkape siya kaagad para mabuhay ang dugo at makapagtrabaho na maayos. Saglit siyang napatingin sa bigasan at itlugan ni Elvira na hindi pa nagbubukas kaya napakibit balikat na lang siya. At dahil wala pa sina Emplong at Casper kaya siya na ang nanguna sa pagkakarga kasamang iba pa. Nang matapos na ay saka siya nakiusyoso sa mga tagapalengke dahil usapan na naman si Toto na tila lumalala na raw ang lagay. Dahil doon ay lalo siyang nag-alala para sa buhay ng kapwa kargador hanggang sa walang ano-ano ay biglang napadaan sa harap niya si Elvira. Doon niya muling naramdaman ang kakaibang mabigat na puwersa na naramdaman niya noon kay Toto. Bigla rin tuloy sumagi sa utak niya na ganun din ang naramdaman niya noon kay Charlie bago tumamatay. Naalala ko na, ganun na yun. Naramdaman ko nga rin pala ito kay Charlie noon. Natigilan na siya at napatingin sa dalagang nakasulyap din pala sa kanya habang nakangiti. Habang nagtatagal ang kanilang pagtititigan ay nakaramdam na naman siya ng panghihina at pagsakit ng ulo kaya dali-dali siyang umiwas ng tingin sa dalaga. Pagbalik niya ng tingin ay nakatalikod na to sa kanya at nagbubukas ng tindahan. Lumipas pa ang mga oras. Naging matamlay na si Orly pagkatapos ng encounter nila ni Elvira. Mabuti na lang din ay tapos na ang kanyang trabaho kaya nagpaalam kaagad siya sa amo at umuwi kaagad. Habang pauwi sa bahay ay eksakto naman na nakasalubong niya si Aling Bistay at napansin ng ginang na tila namumutla siya. Hoy Orly, ayos ka lang ba? Hindi ko nga rin po alam, Aling Bistay eh. Nako, halika nga muna at sumama ka sa bahay. Eksakto nandun si Kamugoy. Ang Kamugoy na tinutukoy ng ginang ay kakilalang mahusay na albularyo ni Ginoong Milo. 70 years old na ito at halos 50 years na sa larangan ng panggagamot na may kinalaman sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari katulad ng kulam, barang at kung ano-ano pa.
wala silang inaksayang oras. Kaagad na sumama si Orly sa bahay ni Aling Bistay at doon ay naabutan nila si Ginoong Milo at unang kita pa lang ni Kamugoy kay Orly ay mayroon na kagad itong naramdamang kakaiba kaya saglit siyang tumigil sa pakikipag-usap at nilapitan ng binata. Halika rito, binata, at maupo ka kagad. Bilis! Bistay, kumuha ka ng kandila at paninde. Ikaw naman, Milo, kumuha ka ng tubig at ilagay mo sa balde o planggana. Mabilis na kumilos sa mag-asawa habang si Orly ay tila lumulutang na ang pakiramdam. Pakiwari niya ay para siyang nauupos na kandila at hindi niya maintindihan kung bakit siya parang hinang-hina. Sinadya kang usogin ng mangkukulam. Mabuti na lang at malakas ang resistensya at spiritual will mo, kaya nalalabanan mo ang malakas na usog. Ho? Usog ho? Maraming klase ng usog. Pwedeng pagtapik, pagbate, pagbulong o palipad hangin. Ang mga mangkukulam, mas malakas sila kung makausog na maaring ikamatay ng isang tao. Naalarma naman si Aling Bistay nang marinig niya yon kaya halos mataranta siya pagkaabot ng posporo at kandila sa matandang lalaking albularyo. Kasunuran niya ring dumating si Ginoong Milo na tangan-tanga naman ang maliit na planggana na may lamang tubig. Kitang-kita rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ganoon na lang ang concern na mag-asawa kay Orly sapagkat tunay na anak na ang turing nila rito. Hindi kasi sila nabiyayaan ng anak kaya nang maulila sa mga magulang ang binata ay doon na lang nila ibinuhos ang pagmamahal nilang mag-asawa. Kamugoy, ano pong nangyari kay Orly? Nausog siya ng mangkukulam at ngayon ay alamin natin kung sino. Pagkasabing yon ay kinuha kagad na matandang lalaki ang kandila at posporo. Inilapag naman ni Ginoong Milo ang planggana sa harap ni Orly na nakasandal sa sofa na halatang hapong-hapo at namumutla. Magiging ayos naman po ba siya, hindi ba? Abay, oo naman. Kaagad sinindihan ng albularyo ang kandila. Pagkatapos ay bumulong siya ng kung anong dasal. Nakatingin lang si Orly sa ginagawa niya nang walang ano-ano ay mayroon siyang naaninag na imahe ng babae sa likuran ni Kamugoy. Tatang, may tao po sa likod niyo. Kung ganon, malakas nga talaga ang usog at hindi mo na malayan na ilang beses na niyang ginawa sa iyo to. Pero ngayon lang mas naging epektibo. Ano pong ibig niyo pong sabihin doon? Huwag kayong mag-alala, mabilis lang to. Muling bumulong sa hangin ng Ginoo. Mga salitang siya lang ang nakakaintindi at nang matapos na ay nagpatak siya ng kandila sa planggana na mayroong tubig. Mula roon ay nakita nilang umingit ang imahe ng isang matandang babae. Kinuha niya yun at ipinakita kay Orly. Pamilyar ba sa iyo? Namumukhaan mo ba? Hindi po eh. Hindi na bale. Ngayon ay itatawid na natin ang sumpa. Muling bumulong si Kamugoy na mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Pagkatapos noon ay hinipan nito ang noo ni Orly ng 3 beses. Kasunod ng pagmarka ng krus sa kanyang noo at dibdib. Ilang saglit pa ay nakaramdam ng kung anong init ng katawan ang maskuladong binata. Damang-dama niya na lumabas ang mainit na bagay na yun sa kanyang kalooban kaya medyo guminhawa ang kanyang pakiramdam. Kumusta na ang pakiramdam mo? Guminhawa na po kahit papano. Nawala na nga ang pamumutla ng mukha mo at pangangalumata. Salamat naman sa Diyos. Ang gawin mo ngayon, basta bago matulog, kahit anong oras, tunawin mo ang kandila na to na nabuo sa imahe ng taong gumawa nito sa'yo. Sa ganoong paraan, babalik sa kanya ang sumpang iginawad niya sa'yo. Sige po. Salamat po, Kamugoy. Kamugoy, makikilala niyo ba ang gumawa nito kay Orly? Sa ngayon, hindi pa. Pero patuloy akong mag-oobserba. Kunin mo tong Carmen de Guerra. Pangontra yan laban sa mga kung anong masamang enerhiya. Sige po, salamat po. Hindi na muna sinabi ni Orly ang hinala niya kay Elvira dahil hindi rin naman nagtugma ang itsurang nakita sa kandila.
Matandang babae yon samantalang si Elvira ay napakagandang dalaga. Matapos siyang magpasalamat kina Kamugoy, Ginoong Milo at Aling Bistay ay umuwi na ng bahay si Orly para makapagpahinga. Pakiramdam niya kasi ay maraming enerhiyang nawala sa kanya pagkatapos ng ginawa ng matandang albularyo. Pakiramdam niya kasi ay maraming enerhiya ang nawala sa kanya pagkatapos ng ginawa ng matandang albularyo. Bago matulog ay tinunaw nga niya ang nasabing kandilang may matandang imahe at pinahid niya ang langis sa kanyang katawan. Nakatulog nga siya ng mahimbing at paggising ng eksakto 12:00 ng tanghali ay nakita niya sa braso ang mga bakas ng kandila na nabuo na ulit. Mas gumaan na rin ang pakiramdam niya, sinyalis na wala na talaga ang sumpa. Maya-maya ay narinig na niyang kumakatok si Aling Bistay kaya pinagbuksan niya ito kaagad ng pinto. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po. Salamat po sa inyo, Aling Bistay. Sobrang gaan na ang pakiramdam ko ngayon. Para na po akong bagong tao. Ay, mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala. Nagluto ng sabaw si Tay Milo mo. Ubusin mo to ha. Sinampalukang manok yan. Para raw mainitan yung sikmura mo. Salamat po talaga. Eksakto at gutom na ako. Pag-alis ng ginang ay kaagad nilantakan ni Orly ang pagkain at pagkatapos noon ay nagpahinga na siya ulit. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagtungo na siya sa palengke para magtrabaho. Naabutan niya si Emplong gamit ang bisikletang iniwan niya kagabi. Kuya Emplong, salamat at dinala mo tong bike. Oo, para hindi ka na dumiretso sa bahay. Maganda rin palang magbike no. Makabili nga rin yan sa sahod ko. Ay teka, wala si Casper. Nagkarga ba yung kaninang umaga? Hindi nga rin eh. Dalawa kayong wala eh. Baka may hangover pa rin. O siya, umataw na muna tayo ngayon dahil wala si Casper. Nagpatuloy na nga sa pagtatrabaho ang mga kargador at maya-maya pa, nagpapahinga na sila ay nagtungo muna ang dalawa sa kapihan. Napasipat naman si Orly sa bigasan sapagkat nakita niyang sarado to. Sarado yata ang bigasan ni Elvira ngayon Kuya Emplong. Oo nga no, ngayon ko lang din napansin eh. Napalingon silang dalawa sa isang tindero ng karne na nagkakapirin kasama nila. Ayon dito ay kanina pa raw mga bandang 10:00 nagsara ng tindahan sapagkat sumama ang pakiramdam ni Elvira. Biglang napaisip si Orly sapagkat ganong oras siya nagamot ni Kamugoy. Tandang-tanda pa niya ang sinabi ng matandang albularyo na babalik sa nagbigay ng sumpa ang iginawad niya. Napatunong tuloy sa isipan ang maskuladong binata. Kung ganon, siya nga talaga nangulam sa akin. Pero bakit matandang lumalabas na imahe sa kandila? Oy, ayos ka lang ba dyan? Natutulala ka na naman eh. Bilisan mo nang ubusin ng kape ha kasi may nagpapakarga pa ng isda ron sa dulo. Sige kuya, susunod ako. Habang inuubos ang kape, ay napapatingin pa ulit si Orly sa nakasarang bigasan sapagkat maraming tumatakbo sa utak niya na pilit niyang ipinagtutugma-tugma. Ang mabigat na pakiramdam na pareho niyang naramdaman kina Charlie, Toto at Elvira pati ito ngayong pagkulam sa kanya kani-kanina lang. Pasado 5:30 ng hapon. Dahil wala nang ikakarga, nagpaalam na si Orly na maunang umuwi. Ang kaso lang, habang nag-aayos siya ng bike, ay isang nakakagulat na naman na balita ang sumalubong sa kanya pati ng mga tao sa palengke. Kahapon pa raw namatay si Toto ayon sa isang kamag-anak na nagpunta roon para ipaalam sa lahat ang nangyari. Nagkatinginan sina Emplong at Orly na tila hindi pa rin makapaniwala dahil sa pagkamatay ng isa sa mga kasamahan nila. Walang yan. Sabi ko na nga ba nakikinikinit ako na to kay Toto eh. May iniintang sakit talagang taong yon, hindi lang nagsasalita. Nakakalungkot Kuya Emplong. Yan. Hindi pa rin ako makapaniwala na patay na si Toto. Mabuti pa pumunta na lang tayo mamayang gabi para makipaglamay. Si Casper, dadaanan ko mamaya para masabihan ko. Sige kuya. Sumang-ayon na lang si Orly kahit ang totoo
ay natatakot na siyang magpunta sa lamay dahil sa naiisip niyang baka makita niya rin ang kaluluwa ni Toto. Maya-maya pa ay tila dismayadong umuwi ng bahay si Orly dahil sa masamang balita na yon. Iniisip-isip niya kasi kung paanong bigla na lang namatay si Toto ng ganun-ganun na lang. Parang nagsimulang manghina si Toto simula nang makasalumuhan niya si Elvira. Tanda ko pa na palagi siya nagpupunta sa bigasan eh. Tapos nag-iba na yung pagkilos niya. Parang may kakaiba na sa kanya. Sigurado ako doon na yun nagsimula eh. Lang yan. Ano ba tong naiisip ko na naman? Dahil hindi mapakali, ay naisipan niyang saglit na pumunta sa bahay ni Glenda. Meron lang kasi siyang gustong kumpirmahing isang bagay. Nang magkita na sila, ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa ng tanong. Glenda, pasensya na rito sa itatanong ko ha. Hindi mo ba talaga nakilala yung babaeng kasama ng Kuya Charlie mo? Noong una ay hindi umaamin ng dalaga, pero sa huli sinabi na rin niya kung sino ang babaeng kasama ni Charlie. Nanlaki naman ang mga mata ni Orly nang malaman na si Elvira nga ang nasabing babae. Mas lalo tuloy lumakas ang hinala niya na meron ng kinalaman si Elvira sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ayon pa kay Glenda, kaya hindi niya sinasabi sa ibang tao kung sino ang babaeng kasama ng kanyang kuya dahil noon ay hindi pa naman din nalalantad ang kabaklaan nito. Pero ngayong alam na rin naman ng mga taong tungkol sa katauhan ni Charlie at patay naman na rin ito, kaya sa tingin ng bunso niyang kapatid ay wala nang saysay kung pati yun ay ililihim pa niya. Pag-uwi ni Orly ng bahay ay mas lumalim ang kanyang pagmumuni-muni. May mga sign akong nararamdaman bago sila magkasakit. Katulad noon kay Charlie, parang ang bigat ng aura niya. Sinyalis na pala yun na may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Same din kay Toto. Lahat ng mga pakiramdam na yun galing lahat kay Elvira. Tapos, ang pangalawang sign ay ang pakikipagsalamuha sa babaeng yun. Nakasalumuhan ni Charlie at Toto si Elvira. Tapos ako, direkta niya akong inatake dahil sa nararamdaman ko ang kakaiba niyang puwersa. Hayop talaga yan. Lalong hindi na mapakali si Orly matapos mapagtanto ang mga bagay-bagay. Kaya niya pala ako pinuntirya. Siguro alam niyang isa ako sa sisira sa plano niya eh. Pero bakit sa kandila mukha na matanda ang lumabas? Hindi kaya yun ang mukha niya talaga o edad niya? Natigilan siyang matapos maalala ang ilan sa mga naririnig niyang usapan sa liga ng mga tsismisan. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi noon ni Aling Bistay na may mga mangkukulam daw talaga na matatanda na pero ang mukha ay bata pa. Nagagawa nila yon dahil sa kapangyarihang itim. Totoo nga kaya yung sinasabi ni Aling Bistay? Kailangan kong itanong yun kay Kamugoy. Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat nakarinig siya ng tunog ng tricycle mula sa labas ng bahay na sinabayan ng pagbusina. Pagdungaw niya sa bintana ay nakita niya si Emplong pati ang asawa at pinsan nito. Orly, tara na, bilisan mo dyan. Pupunta tayo sa lamay. Nairam ko tong tricycle sa tiyuhin ko. Para hindi na tayo mamasahe pa, no? Medyo malayo-layo yung bahay ni Toto eh. Oo, sige. Magbibihis lang ako. Gusto mang tumanggi dahil sa takot na baka makita rin niya ang kaluluwa ni Toto katulad ng nangyari sa lamay ni Charlie ay wala nang nagawa si Orly kundi ang sumama na lang. Nagmadali na nga siya sa pagbibihis at pagsakay niya ng tricycle ay napansin niyang wala si Casper kaya napakunot noo siya sabay tingin kay Emplong. Kuya Emplong, nasan si Casper? Masama daw yung pakiramdam Nangihina araw. Nadali ng inom natin kagabi. Sa laslamay na lang daw siya pupunta Bilisan mo na. Sakay na para umarurot na ako. Ha? Oo, sige, okay. Pagsakay ni Orly ng tricycle ay kagad itong pinahururot ni Emplong. Makalipas ang higit 15 minuto ay narating na nga nila ang bahay. Marami-rami ang tao dahil marami ang kamag-anak ni Toto. Nang makahanap sila ng pwesto ay umupo na kagad silang apat na kaagad binigyan ng mga ngata.
Kabadong napamasid si Orly sa paligid sa takot na baka makita niya rin ang kaluluwa ni Toto. Sa kabutihang palad ay wala pa naman siyang nakikitang kahit na ano. Pare, Orly, tara sa loob, tingnan natin yung kabaong ni Toto. Sige kuya, pero mamaya na lang ako. Tara na, wala akong kasama sa loob eh. Hindi na nakapalagpa ang binatang maskulado sapagkat hinatak na siya ni Emplong papasok sa loob. Noong una ay papikit-pikit pa siya pero nang mapansin na wala namang kaluluwa ay kahit papaano nakampante siya. Ilang minuto lang nagtagal sa loob ng bahay at nang matapos ng sumilip at nakapag-abuloy ay lumabas na din sila kaagad saka bumalik sa dati nilang pwesto. Nung nandoon na ay inimutan kagad sila ng tagay ng pinsan ni Emplong dahil nakapagtimpla na pala ito ng gin. Wala na namang nagawa si Orly kundi ang makisabay sa tagay. Dahilan niya na rin para mawala ang takot sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang inuman at nang malapit nang maubos ang alak ay tumayo siya at naghanap ng maiihian. Nang matapos na, pagbalik niya ay doon na nga siya nagulantang sapagkat nakita niya ang kaluluwa ni Toto na palakad-lakad sa tapat ng kabaong nito. Sa isang iglap ay nawala ang pagkalasing niya at hindi na naman siya makagalaw mula sa kinatatayuan. Ito na nga ba sinasabi ko eh, dapat talaga hindi na ako sumama eh. Nang bumaling sa kanya ng tingin ng kaluluwa ay mas lalo siyang nahintakutan. Pero hindi niya ipinahalata sa mga kasama sapagkat ayaw niyang gumawa ng iskandalo sa lugar na yon. Orly boy, na-stack up ka na naman dyan ah. Bilisan mo na rito at nang matapos na't makauwi na tayo. Okay, sige ho kuya. Mara siyang naglakad palapit sa pwesto ni Emplong habang nakikipagtitigan sa kaluluwa ni Toto na tila ba merong gustong ipahiwatig. Nang makaupo na, ay kinuha niya ang natitirang alak at nilagok ito lahat na ikinagulat naman ng kasama niya. Langya Orly, pare, iba ka! Tara na, magpaalam na tayo sa kanila. Maaga pa trabaho natin bukas eh. Matapos nilang makapagpaalam ay kagad umalis ang tricycle pero hindi sinabi ni Orly sa mga kasama na nakasakay din sa kanila ang kaluluwa ni Toto. Parang lumamig yata masyado eh no? O dahil sa tama to ng alak? Dahil nga lang sa tama ng alak yan, Kuya Emplong. Ganoon na lang ang sinabi ng binatang matipuno dahil ayaw niyang matakot ang mga kasama lalo na ang asawa ni Emplong. Nang makauwi na sila ay patakbong pumasok ng bahay si Orly at dumiretso kaagad sa kanyang kwarto subalit ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang kaluluwa ni Toto na nakaupo sa papag. Please lang, Toto, ano bang kailangan mo sa akin? Pwede bang lubayan mo na ako? Pre, please naman oh. Natigilan siya at napatras matapos tumayo ang kaluluwa at dahan-dahang lumapit sa kanya. Naririnig niya ang mahihinang pag-ungol ni Toto na parang merong gustong sabihin pero hindi niya maintindihan. Dala ng takot ay napaupo na lang siya hanggang sa tumapat sa kanya ang kaluluwa. Toto, kung ano man ang nagawa ko sa'yo, please, patawarin mo na ako. Napapikit na lang siya at itiniklop ang sarili hanggang sa maramdaman niya ang napakalamig na pagdampi ng kamay ni Toto sa magkabila niyang sentido. Pagdilat ng mga mata niya ay tila may kung anong iba't ibang memorya ang nagsiksikan sa kanyang isipan. Kitang-kita niya ang mga pangyayari. Ang una ay ang taga-kabilang barangay. Sunod ay si Charlie at pangatlo si Toto. Ang mga binatang to ay isa-isang kinonsumo ni Elvira. Ang mga positibo nilang enerhiya, pisikal na lakas at ang espiritu. Nakita rin ni Orly sa isip kung paano yung ginawa ng dalaga. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng palipad-hangin, paghihipnotismo at pagbibigay ng sumpa ay naisakatuparan niya ang plano kaya namatay ang tatlo. Nasa isang silid si Elvira at may mga gamit tong mga aparato sa pangkukulam at nakita niya rin ang larawan ni Casper na siyang isa rin pala sa target. Nang mapatingin sa kanya ang dalaga ay nag-iwan to ng nakapangingilabot ng ngiti kaya bigla siyang napadilat.
Pagtingin niya roon ay wala nang kaluluwa ni Toto kaya napasandal na lang siya sa likod ng pinto at hindi namalayan na napaluha na pala siya. Ganun pala nangyari. Si Casper, nanganganib ang buhay ni Casper. Nang ma-realize niya ang mga bagay na yon, ay napatayo siya at nagmamadaling lumabas ng bahay. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Ginoong Milo at Aling Bistay. Sa kalagitnaan ng hating gabi ay kinatok niya ang mag-asawa. Aling Bistay! Tay Milo! Dali-daling nagbukas ng pinto ang mag-asawa at nang makita nilang tila aligaga ang binata ay nag-alala sila para rito. Ano nangyayari, Orly? Umiiyak ka ba, anak? Aling Bistay, Tay Milo, kilala ko na kung sinong nangkulam sa akin. Ito rin po yung nagkulam sa lalaking taga-kabilang barangay, kay Charlie at pati kay Toto. Ha? Sino, Orly? Yung baguang tindera nun sa palengke, yung magandang babae, Elvira po ang pangalan. Pinakita sa akin ang kaluluwa ni Toto kanina lang. Nagkatinginan lang ang mag-asawa na tila nalilito sa mga nangyayari habang ang binata ay nagpatuloy lang sa pagsalakay. Ngayon po, kailangan ko ng tulong ni Kamugoy dahil isa sa mga kaibigan ko ang puntirya ngayon ni Elvira, si Casper. Nakita ko lahat. Pinakita ni Toto sa akin kung paano niya kinukulam ang mga kaibigan ko. Kaya po please, Aling Bistay, Tay Milo, kailangan ko po ng tulong nyo bago pa mapahamak si Casper. Ayoko na pong may mapahamak pa sa mga kaibigan ko. Ay naku po, sige, magbibihis lang kami. Diyos ko po. Nang makapaggayak na ang mag-asawa ay wala na silang inaksayang oras. Kaagad pinuntahan ni Ginoong Milo si Kamugoy habang sila Aling Bistay at Orly naman ay nagtungo sa bahay ni Casper. Pero dinaanan din muna nila si Emplong at idinitalye ang lahat. Ganun na lang ang gulat nito sa narinig. Lalo na ng kanyang asawa kaya natatakot man ay sumama na rin sila kahit medyo may tama pa ng alak. Walang iya ka, Orly. Di yung man lang sinabi kanina na kaya palang lamig ng pakiramdam natin sa tricycle. Nandun yung kaluluwa ni Toto. Akala ko dahil lang sa tama ng alak yun eh. Ngayon tuloy nawala bigla yung tama ko. Pasensya na talaga. Kahit ako rin hindi makapaniwala. Pero hindi na importante yun sa ngayon. Kailangan natin mailigtas si Casper bago pa siya magaya sa mga naunang namatay. Sakay ng tricycle ay tinungo nila ang bahay ni Casper at pagdating nila roon ay narinig na nila ang mga magulang at mga kapatid ng binata na tila natatakot. Nagsisigawan at nag-iiyakan. Kumatok kagad sila at pumasok para malaman kung anong nangyayari. Anong nangyayari dito? Hindi natapos ng ginang ang pagsasalita sapagkat nagulat silang lahat sa nakita. Ang dating maskuladong katawan ni Casper ay nagmistulang buto at balat na lang. Panay pa ang suka nito ng tubig dahil halos wala na tong maisuka pa. Lubog na ang mga mata. Halos bungo ang muka at hindi na makilala ang binata sa sobrang paya. Diyos ka pa! Casper, anong nangyari sa iyo? Kahit natatakot ay pinilit magpakatatag ni Orly para sa kaibigan. Nilapitan niya si Casper at hinawakan ng maigpit sa mga kamay. Tol, magpakatatag ka. Parating na si Kamuyog. Siguradong maililigtas ka niya. Isuot mo muna to. Tinanggal ni Orly ang Calmin de Guerra na nakapulsera sa kanya at pansamantala tong isinuot sa kamay ng kaibigan. Napaigtad naman ng bahagya si Casper na kalaunan ay biglang lumuwag ang paghinga. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nangihina ng ganito? Para akong natutunaw. Dahil nagawaran ka ng matapang na sumpa ng mangkukulam na siyang parehong nagtangka din kay Orly at sa iba pang namatay. Napatingin ang lahat ng naroon sa silid kay Kamugoy at Ginoong Milo. Nakadarating lang din. Pagkatapos ay pinalabas muna ng matandang lalaki ang ilang naroon. Naiwan lamang ang mga magulang ni Casper. Si Orly, si Emplong, si Aling Bistay at Ginoong Milo. Magmadali na tayo dahil pinapaspasan ng mangkukulam ang sumpang iginawad niya para makabawi siya ng lakas matapos kung ibalik sa kanya ang sumpang ibinigay niya kay Orly. Nakakulam ka rin?
Oo, pero nagamot at naagapan ako ni Kamugoy. Sino ang walang puso na gagawa nito kay Charlie, Toto, sayo at dito kay Casper? Si Elvira, isa siyang mangkukulam na nagpapanggap na tindera. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya mukhang matanda ang lumalabas doon sa kandila. Ay dahil yon ang totoong edad ng magandang tindera. Posible po ba yon? Kapag may alam sa paggamit ng itim na kapangyarihan katulad ng mangkukulam, posible yon. Pero sa pangkukulam, ang gumagawa lang ng mga ganoong bagay ay ang mga taong nagsanlana ng kaluluwa nila sa demonyo. Ginusto niyang manatiling bata ang itsura at ang kapalit nito ay ang pagkonsumo niya sa enerhiya ng mga bata. Sabi ko na nga, Abi, iba pa rin ang kutob ko sa babaeng yun. Ano bang ginagawa natin dito? Dapat sinusugod na natin siya sa bahay. Hindi ganun yun, Kuya Emplong. Ang sumpa ay matatalo lang ng isa pang sumpa. Kaya saka na tayo magdiskusyon dahil bago pa mahuli ang lahat, kailangan mapalaya natin si Casper sa sumpa na mangkukulam. Nanahimik na nga silang lahat at hinayaan na si Kamugoy na gampanan ng kanyang trabaho. Kumpara sa ginawa niya kay Orly, iba ang naging pamamaraan niya ngayon sapagkat mas malakas ang kapit ng sumpa base sa kanyang obserbasyon. Nanunuot na ang sumpa sa kanyang kaluluwa, kaya dapat higitin natin mula sa kaloob-looban. Casper, makinig ka anak. Pagtiisan mo lang ang sakit dahil maya-maya giginhawa na rin ang pakiramdam mo. Pagkatapos nito, ang hinihiling ko lang sa iyo ay maging matapang ka ngayon. Natatakot man ay napasang-ayon na lang si Casper sapagkat yun na lang ang tangi niyang magagawa sa oras na yon, pati ang magdasal sa Diyos. Gumilid naman ang lahat at nanalangin na rin ang kanya-kanya base na rin sa sinabi ni Kamugoy. Nang handa na ay nagsimula na ang matandang albularyo sa kanyang orasyon. Makailang beses niya munang hinipan sa noo si Casper na nakatunghay lang din sa mga nangyayari. Pagkatapos ay nag-sign of the cross siya. Ginawa niya rin to noong binata pa siya. Maya-maya pa, meron siyang dinukot na bag at isinabo ito sa katawan ni Casper na napaiktad sinyalis na aktibo ang sumpa. Makailang beses na nagbigkas ng orasyon ng matandang albularyo. Malakas ang pagkakasabi niya ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Hindi siya tumigil hanggang sa hindi nagre-react ang katawan ni Casper at makalipas lang ng ilang minuto sa 12 niyang pag-ulit ng orasyon ay nagsimula na ngang mamilipit sa sakit si Casper. Nagsisisigaw ang binata na halatang hirap na hirap sa mga nangyayari. Gulat na gulat naman sina Orly at Emplong nang makitang ganon ng kanilang kaibigan. Nagsimulang magpikas ng kakaibang mga salita si Kamugoy. Kitang-kita ng lahat ng naroon kung paanong maglabasan ng bubong usok sa iba't ibang bahagi na naglulumpasay na si Casper. Nanatili namang nagdarasal ang lahat base na rin sa payo ng matandang albularyo. Nang matanggal na ang itim na usok ay nagpaikot-ikot sa ibabaw ni Casper na nawala na ng malay tao. Meron ulit kinuha si Kamuyog sa bag niya at saka to isinaboy. Muli nagbigkas si Kamugoy ng mga salitang siya lang ang makakaintindi. Hanggang sa maya-maya, Elvira! Matitikman mo mismo ng 12 beses ang sumpang iginawad mo sa binatang ito! Isang malakas na ugong ang narinig nilang lahat bago tuluyang maglaho ang itim na usok. Ilang minutong pagkatapos noon ay nagising na ulit si Casper at namangha ang lahat sapagkat bumalik na ang dati nitong anyo na matipunong binata. Laking pasasalamat nilang lahat sapagkat nailigtas ni Casper laban sa banta na mangkukulam si Elvira. Kinabukasan ay nabalitaan na lang nilang wala na ang tinderang mangkukulam dahil nakatakas na ito. Pero nasisiguro ni Kamugoy na hindi na manggugulo pa si Elvira sapagkat matindi ang counterattack na ginawa niya. Sa biyaya ng Diyos ay naging maayos ang buhay ni Orly at kalaunan ay napangasawa niya si Glenda. Wakas!